Lusot na sa Bicameral Committee ang panukalang batas na magpapalawig ng termino ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o Barangay at Sangguniang Kabataan Officials. Gayon din ang muling pag-urong ng BSKE elections sa November 2026. Pero ang isang election lawyer, mariin itong tinutulan. Kung bakit, alamin sa report ni Dustin Bayog. Aprobado na ng Senado at Kamara ang panukalang magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng Barangay at Sangguniang Kabataan o SK sa 4 na taon. Ito ay dadali na lamang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kung sakaling mapirmahan ay dadaos ng susunod na Barangay at SK elections o BSKE sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2026 at hindi na sa December 1 ngayong taon. Sa ilalim ng panukala gagawing 4-year term ang mga opisyal ng Sangguniang Kabataan habang maaaring maupo ang mga barangay opisyal ng 3 magkakasunod na termino. Hindi na masang-ayon dito ang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na ang panukalang ito ay kalintulad lamang sa isang batas na itinuring ng Konstitusyonal ng Korte Suprema dahil sa layo nito ipagpalibad ng BSKE noong 2022. Sa panayam nito sa DZRH, sinabi ni Macalintal na isa na naman itong panlilinlang at iniling sa Pangulo na wag itong pirmahan upang maging batas. Kaya nga sinabi ko parang misleading yata ito o may konting panlilinlang ang nasabing ginawang panukalang batas. Sapagkat ang talagang nilalayon ay i-postpone yung eleksyon. And by postponing, ini-extend na naman ng one year yung mga position ng mga incumbent barangay officials na wala namang dahilan para ito ay i-postpone. Dagdag din Macalintal, politically motivated ang sinasagawang pagpopospone ng eleksyon, lalo't lumulutang ito sa tuwing katatapos lamang na national elections. Kako political reasons kasi kako mga pangako iyan ng mga nag-i-sponsor ng ganyang panukala na sila ay magpo-postpone ng mga barangay elections. Paglilinaw din ito na bagaman may kakayahang baguhin ang tagal ng termino ng mga barangay official ay hindi dapat ito maantalang nakatakda ng eleksyon na una nang sinabi na mangyayari sa Disyembre. Samantala, handa rin si Macalintal na muli itong iakyat sa Korte Suprema kung sakaling pipirmahan ng Pangulo ang naturang panukala. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.